Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Pasadahan naman natin ang round number 5 game ni world number 1 Magnus Carlsen. May momentum na ba siya? Ang kalaban niya dito ay 15-year-old Grandmaster Subramaniam Bharat ng India. Ayan, tingnan nyo po rating, eksaktong 2,500. Eksakto yan para makuha ang pagiging Grandmaster plus 3 GM norms. Kaka-Grandmaster lang pala ng batang ito last year at ayon po sa aking na-research, ito pala ay nangangarap na makross ang 26 to 2,700 rating at maging World Chess Champion. Kaya mainit po ang training ng batang ito. Maraming nagtuturong mga malulupites na coaches para lumakas ang batang yan. Pero uubra na ba siya sa world number 1 na nagkukumaho, gustong-gustong makabawi dahil napisak siya ng round number 2? Yan ang alamin natin. Ang ginawa ni Magnus, nag-E4, nag-E5 si Bharat, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Gyoko piano, Knight F6, D3, H6. Ayan, para walang lundag ng knight dyan. At nag-castle, D6. Ayun, Italian game na uwi. Kasi yung bishop hindi naman dinala sa C5. Nag-A4, G6. Gusto magfiangketo ng bata. Nag-C3, Bishop G7, Knight BD2, Castle, B4, ayan, para gusto ka agad atakihin ni Magnus. Mukhang gigil talaga siyang bumawi. King H7 at nawala na sa talaan ng Chess.com Masters Opening Database. Dahil ang mga na-try na dito, may tumira ng King H8, may tumira ng Knight H5, at may tumira ng Knight E7. Yan na ang mga naitala pero nag-King H7. Ayan. Pasensya po muna ha, medyo malat ang boses ko. Tinamaan ako ng kaming dalawa ni Mrs. ng sipon at ubo. Pasensya na, medyo malat pero pag di ko na kaya, ipapahinga ko na talaga to. Umiinom ako ng gamot ngayon mga kamatyas. Nag-Rook E1, Knight H5. Ayan, dadalin ang Knight sa F4, nag-B5, Knight A5, Bishop A2, at nag-F5. Minarkahan ng bad move ang tirang yan. Mukhang maporma, no? Kasi syempre, nandiyan ang puwersa ng tore, medyo mabubuhay ang bishop, pero bad move daw Simple lang daw, A6 lang. Para pag na-capture yung B5, magkaroon ng power yung A file ng black. Mabuksan ng tore kahit papano. Pero nag-F5 kagad, kinapture. Pagka ganito, kinakapture talaga yan mga kamatyas. Kasi pag hindi kinapture yan, diretso yan. Tapos mamaya mag-G5 yan, G4. Nako, kinakapture talaga yan ha. Bishop ang naipang-capture dito. Kasi hindi pwedeng, kung pawn sana maganda Maganda yan para kontrolado E4 square. Kaso, may Knight X E5 kasing nakaabang dyan makakapture yung knight at pagpalagay na makabawi sa D3, may Knight F3. Threat ang pawn sa E5, threat na Knight G5. Pag kinapture yan, Knight G5 check, atras. Ayan, Knight F7 check. Pakita ko lang po sa inyo ang combo ng sunod-sunod. Hahatawan sa H6, capture, syempre pag humarang yan dyan, may matcha sa F8, obligado king, check, King H8, and Bishop takes Rook. At dito napakaraming ways para mamatchas ang black. G8 or H6, wala na yan. Fatal. Balik tayo. Kaya, Bishop tuloy na puwersang ipang-capture, nag-D4, Knight F4, Knight E4. Ayan, para po pwedeng mag-Knight G3 mamaya or pwedeng capturein yan. Nag-D5. Bad move na naman. Ayun. At kapansin-pansin po na narinig ko sa commentator, grabe daw kumain ng oras yung bata. Nag-uubos talaga ng oras Tingnan nyo, layo ng oras 24 minutes against 1 hour and 9 minutes ni Magnus. Ayan, dapat daw tira dito Rook C8 mga kamatyas. Yan lang daw ang tira. Pero, balik tayo sa D5. Ayun, natumbukan ni Magnus, no? Daming mga bitin-bitin, no? O, diba? Pero, ano ang pinakawais na dapat gawin dito? Yan ang binibili sa mga decision making sa chess, Pakiguess nyo, mga kamatyas. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Bishop takes knight. 'Di ba? Daming mga bitin-bitin pero merong pinaka-eksaktong proseso na dapat gawin. At kinapture ng bishop. Pero alamin muna natin para malinis, no? Ano meron pag kinapture ang bishop?
tatalon kasi ang knight sa C5. Ayun. Okay, binigyan ng bishop pair ang black pero yung Fianchetto bishop naman sa G7, barado eh. Malakas ang knight pagka ganyan. No? Pupunta pa yung knight sa gitna, yung isa pa. Wala na. Malakas yan. Ngayon, kung ito naman ang ipang-capture, may knight takes E5 naman. Solid naman yan. O, di ba? Okay lang. O. Poging-pogi ang puti dito. O, balik tayo dito sa bishop takes knight. Nag-bishop takes E5. Takes. O, di medyo masagwang konti. No? Bahagyang na-expose ang white king. Knight C4 pumasok. Bishop G3. H5. Mag-H4 para atakin ang bishop. Nag-H4. Binarhan. A6, ayun, para mabuhay ang tore. Kinapture na ang knight, capture at nag-queen E2, threatening capture din. Takes at nag-queen D5. Dinipensahan at meron ding planong capturein ng B5 at dito nag-queen E4 na. Ito na ang lalim, ang bigat ng mga bigay dito ng world number 1. Queen takes, pero may ganito, may bawi din. Yan ang mga binibiling bayo dyan mga kamatyas. Nag-queen A5 para merong bawi sa C3 pero tuloy pa rin. Rook takes B7, queen takes C3 at nag-rook takes C7. Kitang-kita sa evaluation bar ang pag-angat ng todo. Konti na lang ang space ng black. Oh. Bakit lamang na lamang? Tingnan nyo po. Very powerful 7th rank control. May pressure pa sa G7. Nag-rook C1 check, king G2, rook E1, queen D5. Ayun. Nag-brand X naman dito si Magnus. Na-miss niya. Nako, matindi ito eh. O, sige, papasel ko uli sa inyo. Ano kaya ang na-miss dito ni Magnus na kung nakita niya yon tuloy-tuloy na eh. O sige po, gawin yung puzzle. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Ayan ha. Congrats sa mga nakakita. Rook takes G7 na pala. Napakabilis. O, pwersado, capturein yan. Bishop E5 check. Kahit saan magpunta eh. O, di pagpalagay natin, medyo layo-layuan natin, king H7, may queen B7 check, di makakalayo eh. King H6, king G8. O, kitang-kita eh, di ba? Matchas eh. Matchas. Okay, ayan. Ngayon, kung dito naman pupunta, halimbawa, medyo layo-layuan natin, king F8, may queen A8 check. Laging may sayaw eh. King E7, queen B7 check. At kapag nag-king E6, may D5 check. Ay, oo. Oo nga. Pag kinapture kasi to may queen G7, kuha na ang queen. Hindi nga matchas, kuha naman ang queen. Panalo pa rin. Okay, ngayon, kung i-ignore yan, may bishop C3 na. Alright. Sakto yung rook takes. Pero medyo pinasarap pa ni Magnus. Nag-queen D5 siya eh, oh. Nag-queen C1. Wala na. Wala na rin kasing oras pala. 1 minuto at 5 segundo na lang kay Barat. Napakalayo pa ni Magnus. Yan ang sinasabi ng mga veteranong players natin. Pwede pa magsaing eh. Diba? Queen C1 pero dapat daw ang tira Queen D3. Okay. Para may sundot doon. Nako, matchas. Pag di nakita. At the same time, merong depensa kay papaano ang G6. Pero ang gagawin po ng puti ay simple queen takes C4. Winning pa rin. Para walang check, winning pa rin. Tapos may pass-pawn. Mahirap pa rin talaga sa black. Pero yan ang kahit papaanong makakapag-resist sa posisyon. Pero nag-queen C1, ang gusto mangyari ni Barat ay check dyan, tapos check hanggang sa mamatchas ang king. Nag-bishop H2, good move. To protect the G1 square. Pigilan muna. Okay? Kasi dito hindi na pwedeng i-apply ito eh, yung sacrifice. Wala, mabibitin dito ang puti. Kaya pinigilan muna rook E2, queen F7, rook takes. Ganun na lang ang ginawa, no? Nanggulo na lang, no? King G3. Naku, tindi. Imbis na kainin, nag-king G3 lang. Matindi talaga, oh. Kasi nakabitin yun eh. Obligado queen H6. Ayun, sinimplihan na lang ng capture bago capturein ang tore. Okay? Ganun po mga kamatsas ang diskarte.
O, kasi dito nga naman, balik lang konti kasi pag kinapture ito, may Queen D2 check eh. Tabla. King G3, Queen E1 check, tabla. Biruin yun, last minute makakatabla pa oh. O, saan tatakbo? Pag nag King H3, Queen F1, o balik ulit. Pag dito, check. Pag umangat naman dyan, Queen takes H4, check. King E3, Queen E1, babalik uli F4, Queen H4. Perpetual. Grabe ang chess talaga. Maiwaga. kaya pala si Magnus, eto tinira niya. Perfect move. Ngayon, pag check dyan, ipipilit, capture lang, Queen D2 check, sala na pa Sala pa walang tatamaan eh. Oh. Galing eh, no? Okay, silipin naman natin ang kanilang standing after round number 5. Sino na ba ang leading? Ayan, nangunguna si Super Grandmaster SL Narayanan ng India. Pumapangalawa si Sindarov at Erigaisi, dalawang Indians nasa taas. Nakamuring, pang-apat. At Jumabayev Rinat. Ayan, at mayroong babae si IM Vaishali Ramesh Babu. Galing nasa top 10 Ayan po. At pang-ilan ngayon si Magnus. Pang number 16 sa score na 3.5 points. Pero wag ka. Mainit ngayon si Magnus. Haharurot yata ng score to marami. At nasaan na si Suleyminov na pumisak, sumira sa score ni Magnus. Hanapin natin si Suleyminov parang wala na. Hindi ko na makita. Bumigay na yata ng bumigay Suleyminov. Ayun, pang number 69. Ayan ang score niya ay 2 media. Matapos manalo kay Magnus, 2 dikit na talo. Ano kaya sa palagay nyo mga kamatyas? Apektado kaya siya doon sa... Di natin alam kung gaano kalaki ang nagawa ng issue na yon at naepektuhan siya. Or talagang talo lang talaga sa laro. Lumabas lang ang kulay. O ano tawag doon? Lumabas ang kulay ba? May tawag doon eh. Lumabas na ang laro. Yung tunay na laro daw. Baka talagang malakas lang talaga nakalaban. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Yan po ang ating update dito sa round number 5 ng ongoing Qatar Masters. At abangan nyo po ang mga susunod pang mga updates dito. Nandito lang po tayo si Coach Kamatyas para maglingkod sa inyo. At pasensya na po medyo talagang tumaba boses ko ngayon. Pinipigilan ko lang umubo, bumahing. Dahil syempre nasa recording ako Pero pagkatapos ito, naku po, ang daming nangyayari. Pabalik-balik ako sa CR Pasensya na po, pasintabi sa mga kumakain. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.